Ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan. Walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. Nagsimula ito ng 2023. Early 2023, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga sino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo? O ano ngayon, di napahiya siya. Mga kabayan, trending ngayon sa social media ang Bukana Bridge sa Davao City kung saan ay pinagkakaguluhan at pinagtatalunan ng netizen at maging ng ating mga pinuno ng bansa na si PBBM at BP Sara Duterte. Matatandaan na ipinagmalaki ni PBBM ang Bukana Bridge dahil isa raw ito sa 4 na legacy project na kanyang administrasyon na natapos na. Pero umalma dito ang pangalawang Pangulo at sinabi niya na ang tulay na ito ay project ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte dahil sa pakikipagtulungan ng bansang China at walang nagastos dito ang lokal na pamahalaan ng Davao maging ang ating gobyerno. So ang nangyari dyan ay ang Bukana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. Ngayon, nandyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre, nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na iyon. Dahil sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa controversial na tulay, agad naman na nagpasaring kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang dating Presidential Legal Counsel ni FPRRD na si Atty. Harry Roque. At sinabi niya na nakakahiya si PBBM dahil ipinagmalaki daw ni Marcos ang pagpapatayo ng tulay na hindi naman siya ang nagpagawa. Hindi ko po alam ano naman ang nakain ng ating presidenteng bangag na biglang inangkin ang tulay na yan, nagpa-kending-kending pa doon sa tulay na yan, nagpa-picture-picture sa tulay na yan at inangkin na kanyang legacy project. Dahil ba natapos sa kanyang termino? Well, pwede naman po yun, no? Pero wag naman niya sasabihin na legacy project niya. Kinakailangan, kilalanin naman niya na ang Tatay Digong ang humingi ng pondo sa China, ang nagbigay ng pera ay ang People's Republic of China. Paano niya aangkinin yun na hindi ginastusan ng gobyerno ng Pilipinas ang tulay na yon? Mga sino na inaaway niya ang nagbigay ng pondo? Ano ba yan? Yan ang hirap kasi kapag nakikipag-away ka na walang dahilan. O ano ngayon, di napahiya siya. Yung pag-angkin lang niya sa isang proyekto ng pinondohan ng inaaway niyang bansa, nakakahiya yun. Pero siyempre, dahil siya ay bangag, wika nga ng kanyang kapatid, hindi na niya nakikita kung bakit nakakahiya yun na inaangkin niya ang proyekto na pinondohan ng bansang inaaway niyang pilit. Talagang ganyan talaga mag-isip ang mga wala sa tamang pag-iisip. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.